Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Itbulaga, ganon din sa TVJ at sa mga dabarkads. So kahapon, nagbahagi po ng picture itong si Atasha Mulak. Mukhang nasa photoshoot po ng time na to si Atasha Porbench. So eto po yung dahilan mga kadabarkads kung bakit si Atasha ay madalas na hindi po nakikita sa Itbulaga. Marami po kasi talaga ang nagsasabi na tinanggal na, pinalitan na si Atasha. Hindi po, araw-araw nating ilalagay sa update natin na wala pong katotohanan yan. So, busy lamang talaga si Atasha Mulak. Samantalang si Ian Red naman, yung nasa The Clones, ay may pa-video ang TVJ dito. And ayon nga po sa video na to, i-challenge daw po niya ang sarili niya na humanap ng mga tindero tapos siya po yung magbebenta. Titingnan niya daw po mga kadabarkads kung malakas ba yung karisma niya sa mga tao para po makapagbenta at maipaubos yung tinda po ng tendero. Pero habang ginagawa niya po yan mga kadabarkads ay nagsha-shoutout po siya. So nakakatuwa lang ang Itbulaga mga kadabarkads kasi may mga paganito na po sila, no? Parang lahat ng mga dabarkads ay nabibigyan po ng tsansa para po makipag-connect sa labas po ng studio ng TV5. Like yung mga SQ po nung nakaraan, di ba, lumabas sila sa studio po ng Itbulaga ng TV5 para maghanap po ng mga taong mai-shout-out nila. Samantalang si Bossing Big Soto naman mga kadabarkads ay nagkaroon po ng announcement during closing po ng Itbulaga ng The Clones. Patapos na po ito nang i-anunsyo niya na meron daw pong magbabalik ngayong araw sa The Clones para patunayan ang sarili nila sa The Clones. The comeback audition daw ito mga kadabarkads. So right after po nang i-anunsyo yan ni Dabarkads, Bossing Big Soto, nagulat nga po yung mga co-host niya sila Raisa May, Maine Mendoza, and syempre itong si Karen Aistrup. So sabi nila, ano kaya yung magbabalik na yan, the comeback audition sa The Clones? Nako, mamaya abangan nyo po yan mga kadabarkads. Samantalang si Tito Sen naman ay nagbigay din po ng statement. Sabi nga dito, Tito Soto nananawagan na iboto sila kung gusto nilang matagumpay or magtagumpay si PBBM at ang Pilipinas. Naniniwala si Soto na kung mananalo ang alyansa, ay magtatagumpay si Marcos at ang tagumpay ni Marcos ay magiging matagumpay din or tagumpay din ng Pilipinas. Ito po yung sabi ni Tito Soto, pag kami ang nagtagumpay, magtatagumpay si President Bongbong Marcos. At pag nagtagumpay si Pres Marcos, magtatagumpay ang buong Pilipinas. So, napakasarap pong pakinggan itong statement po nitong si Tito Soto. Kasi parang gusto niyang sabihin na magkakaisa po, 'di ba? So, sana pag nanalo si Tito Soto at yung mga kaalyansa niya po sa bagong Pilipinas ay gawin po nila yung nararapat para dito sa ating bansa. Patunayan sana nila na iba po sila sa ibang politiko. Pero syempre mga kadabarkads, meron po kayong kanya-kanyang iboboto. Kaya hindi ko na po yan panghihimasukan. Basta ang sa akin lang mga kadabarkads, kung ano po yung tama, doon po tayo. Kung saan mapapabuti ang ating bansa, doon po tayo. Ang sa akin lang, dapat matuto na po tayo sa ating mga binoto nitong nakaraan. Okay, matuto na po tayo mga kadabarkads. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa isang show na nag-last taping na daw dahil sa mababang rating. Sabi nga po dito sa inilabas na write-ups ng PEP, meron palang isang TV show na nag-last taping day na kamakailan lang. Hindi matiyak ng aming source kung naka 1 season ito, pero kailan lang ito nag-pilot. Kaya nagulat kami nang nabalitaan naming tatapusin na pala ito.
Ayon sa mga napagtanungan namin, hindi raw maganda ang performance nito sa ratings. Kahit minsan ay pinag-uusapan sa social media ang ilang episode nito, maganda pa naman ang concept at ngayon lang nabigyan ng chance na mag-host itong talented actress. Kaya sayang naman. February 24 ratings, nakakalungkot kasi pahirapan na rin talagang mapag-rate ang mga programa. Ang swerte mo na kapag consistent kang mataas kagaya nitong Prinsesa ng City Jail ni na Sofia Pablo at Allen Ansay. Noong Martes, February 25 ay naka 6.1% ito habang ang katapat nitong Frontline Express sa TV5 ay 2.6% at ang rerun ng Huwag Kang Mangamba ay 0.5%. Medyo bumaba naman sa 5.8% ang Mommy Dearest na kasisimula lang noong Lunes, February 24. Ganon din ang Binibining Marikit na 4.9% ang naitalang ratings. Sumunod ang Fast Talk with Boy Abunda na 4% at ang Perfect Marriage Revenge ay 2.7%. Tumaas naman ang Family Feud kung saan naglaro ang mga radio personality, naka 8.1% ito. Ang game show ni Dingdong Dantes pa rin ang pinakamataas sa mga programa sa afternoon slot. As expected, ang FPJ's Batang Quiapo pa rin ni Coco Martin ang namamayagpag sa primetime. Simulan muna natin sa 24 oras na naka 12.7% at ang TV Patrol ay 4.2% at ang Frontline Pilipinas ay 3.1%. Ang Lolong Bayani ng Bayan ay 8.2% at ang FPJ's Batang Quiapo ay 17.7%. Sumunod ang Batang Riles na 8% at ang katapat nitong Incognito ay 9.7%. Bongga naman ang My Ilonggo Girl dahil tumaas pa ito, naka 7.2% ito noong gabing yon at ang katapat na How to Spot a Red Plug ay 3.5%. So ano kayang programa or TV show yung tinutukoy dito na nag-last taping na po mga Kadaber Gods? At ang clue pa dito, ngayon lang daw nabigyan ng chance na mag-host itong talented actress. Kaya sayang naman. So merong mga nagsasabi na si Atasha Mulak daw yung talented actress na yun at ang pinaghihinalaan po nila na TV show na nag-last sa taping na di umano ay yung The First Family. Hinala lang naman yan mga Kadaber Gods, pero wala pa pong kumpirmasyon yan. Alam nyo naman po ang mga chika-chika, di ba? And lalong hindi naman po yan Itbulaga mga Kadaber Gods dahil kahit mababa po ang ratings ng Itbulaga kumpara po doon sa katapatan nilang programa, mga Kadaber Gods, ang dami naman po nilang sponsors at ang dami po talagang napapasaya ng Itbulaga. And ito pa ang pinagtataka ko dyan, bakit nung nakaraan ang daming laging naglalabas ng ratings? Tapos ngayon parang tinatago nila yung ratings. So anyari, di ba? Doon pa lang mapapaisip na kayo na anong nangyayari sa mga ratings ng kanilang programa. Di ba? Kasi ang TV5 talagang ano po yung mga programa dyan like yung FPJ's Batang Quiapo, talagang nakikipagit-gitan po yan sa malaking network. 17 point something yung ratings. Samantalang yung katapatan ilan lamang, di ba? So, paano hanggang dito na lang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta and don't forget to like, share, comment, and subscribe.